antiquated, sabi mo, antiquated data. Yes, antiquated data of Senator Soto. To recall, Kamentong, if you will remember, I was the first one who filed a case at the Supreme Court to stop NTC from issuing a provisional authority to ABS-CBN after the franchise has expired. Yes. And then prior to the date of the expiration, the NTC has already made pronouncements that it will not renew. And then the Congress, the House of Representatives voted not to grant the franchise. That's why I withdraw my petition in the Supreme Court kasi moot and academic na. This is what happened, Orlin, in the 17th Congress, hindi itong Congress na to. Yes. Anong Congress na natin yan? 18th. 18 na, okay. Nung 17th Congress, nag-file na sila ng renewal, application for renewal. And during that time, nag-conduct na rin ng hearing. No, bakit ko alam? Some of the congressmen there in the committee are my friends. So, when the committee conducted the hearing, ABS-CBN was asked, paano napunta sa inyo yung equipments ng ano ba to? Pilipinas TV? Yung government channel? PTV4. Sabi nila na, kinu-question sila, ano ang, sabi nila, inaward daw sa kanila ng PCGG. So, tinatanong sila, sige, you show us the document that PCGG really turned over these equipments to you. And what is the basis of your taking over the facilities of PTV4? You show us. And also, show us the title of the land. And after that first hearing, hindi na bumalik yung ABS-CBN. They forgot everything about it. So, yung committee, ayaw nyo mag-appear, ayaw nyo mag-submit, that's your own lookout. That's your risk. Yeah. And then, Noynoy himself, Noynoy Aquino himself, had a trouble with Gabi. And then, Gabi must have guessed that it will not pass during that time because Noynoy was mad at him. Hindi na lang nila pinurso yung application. And then, during this time, nung itong 18th Congress na, doon na lang uli sila nag-file. Okay. Well, there are many other issues, but it's not na hindi na-hear. Hindi na-hear. Nag-hearing sila noon. Hindi na ituloy kasi nga meron silang kailangang pag-usapan na hindi talaga nila pinush na pag-usapan. No, because they cannot comply with the requirements being asked from them by the 17th Congress. One of the possible reasons kung hindi sila makakapag-comply, dahil nga nung panahon ni Cory, maraming binigay sa kanila na walang proseso. Parang political and it turned out that hindi rin naman pala talaga official na binigay sa kanila ni Cory. They just walked in and then sabi nila, we will operate this. Ganyan naman nung panahon na yun kasi parang yung Malacanang nilusob ng tao. Parang yung nangyari sa Washington din itong January 6. Pumasok ang mga taong bayan. Pumasok na lang sila ron and then since there was a coup d'etat, there was a change of administration. So, hindi na rin siguro nakakibo yung mga operators na management noon ng ABS-CBN. Okay. I'll do a quick review of the other allegations and issues. But of course, hindi naman po pwede talaga manggaling ang prangkisa sa Senado. It should be it starts from Congress. It should emanate from Congress. Kaya itong si Vilma Santos nag-sponsor. Nag-sponsor siya. And ang reaction ng iba tulad ni Jason sa how much? Kasi nagtataka ang mga tao, ano bang motibasyon nitong mga gustong buhayin ng ABS-CBN? I'll just run through it quickly. Because may mga problema sa taxes pa. Ang daming problema sa taxes. And si Presidente and penalties. Duterte, nagsalita si Presidente Duterte, franchises must pay taxes first. Tinutukoy niya ABS-CBN pero hindi niya binanggit.
And then let's move on. Yung question nga, did ABS-CBN really pay only half of what the GMA7 paid in taxes? Kasi yun ang isang issue. Bakit mas malaki ang ABS-CBN? Mas malaki income. Kalahati lang ang binabayad niya sa tax From, compared to GMA7. And hindi lang yun. In 1 year, I think 2018, negative 5% ang binayad nila. So yun ang mga issues. And then let me move on. And they dissipated the income through the PESA scheme. That's right. Yung export processing. Export kunwari. Yung mga tricks na ganyan. And salamat kay Thinking Pinoy na sinamarize niya yung mga utang pa ng mga Lopezes in general. Maynilad, 700 million, Bayantel, 600 million, Sky Cable, 200 million, Benpress 150 million, round up ko yung mga figures. No? That's 1.6 billion. Sinasabi ng DBP, nabayaran daw yan. Actually, tinignan ko mula sa website ng bilyonaryo, ito po, na write off daw ang DBP, ang mga utang sa DBP. Yung pala, binenta ng DBP yung Lopez bad loans to Lehman Brothers in 2006 at 40 centavos to the peso. Diniscount nila. So, walang sagot kung binayaran ba ng Lopez. Ang ginawa ng DBP, nilipat sa Lehman Brothers. Ang assumption is Lehman Brothers will collect. Yes. We don't know if the Lopez really paid. More so that the Lehman Brothers collapsed, di ba? Nag-collapse ng Lehman Brothers. So, actually, hindi nasagot yung nagbayad ba ang Lopez. And yung sinasabi na... And I think... the discounting of the loan is illegal. And we have 5 minutes more. And of course, one issue that came up was suppression of freedom of the press and information. Well, we are talking here now. Kaya nga, nakita ko to at papakita ko sa publiko. Vice Ganda launches own network. In other words, anyone can launch a network. Yes. I just want to make a point, then we'll go back to Lorlin para marinig natin yung kanyang observation. Isa sa mahalaga sa media ay yung maraming may-ari ng media para alat ang poder ng impormasyon. Ang Estados Unidos, isang dahilan kung bakit nagdi-decline sila, mula sa 1,000, mga 1930s, 1940s, 1,000 maliliit at medium-sized na mga may-ari ng media, ngayon only 5 or 6 control everything. So nag-aawayan sa politika yung mga yan. Fox News is pro-Trump. All the rest is anti-Trump. Nalilito at nako-confuse ang taong bayan, nahahati. So maybe the government should be encouraging more franchisees and tulungan pa yung mga medium and small media people, and form cooperatives, instead of big oligarchs controlling media. And let's go back to learning. Yes, Kamentong, alam mo, marami tayong mga kaibigan from ABS-CBN. Kasi syempre, yung sister company natin, which is GSAT, meron din naman tayong mga channels na nakukuha at ini-ere na ito ay pagmamayari or idinidistribute ng ABS-CBN. Pero sinabi mo nga, unang-una, member tayo ng KBP. Ang ating istasyon ay member ng KBP. Actually, alam mo, maraming mga prangkisa na nai-issue. Yun nga lang, sabi mo nga is, siguro bigyan ng pagkakataon kasi alam mo hindi madali na magpatakbo ng isang network. Napakalaking gastusin nito. Kaya hindi rin naman talaga kakayanin ng iba. Kaya talagang malalaking kumpanya ang nakikita natin. Pero alam mo, madaming mga regional stations, maraming maliliit na TV stations na mga nasa probinsya. Na ito, siguro, yun na nga lang ngayon, hindi naman na din kasi limited Nung sinabi mo nga na tungkol dito kay Vice Ganda na she has her own network. Ano bang network ang pinag-uusapan natin ngayon? When you talk about media, it's not just TV or radio anymore. Mas malaki na nga ang clout ng social media, mas malaki na ang online. Yun ang mas nakaka-reach na lahat ngayon dito. So sinasabi natin kanina, Kamentong, sinabi mo dito, binubuhay ni Congressman Vilma Santos. Hindi ako pumapanig sa ABS-CBN. Hindi ko sinasabi na magkano ba ang binigay kay Congresswoman para sumuporta. Pero tayo, tingnan din, alam ko maraming bumabati ko sa ABS-CBN na dapat hindi na sila bigyan ng prangkisa dahil tinitingnan nila sila na ang pinakamagaling, pinakamataas, they have all the power. Pero meron din namang mga natitira pa na nagfa-follow kay ABS-CBN. Mai-share ko lang sa inyo na wala nga ang prangkisa ng ABS-CBN pero still
ang mga cable companies, ikine-carry ang kanilang channel. Na ito ay tinatawag na hindi ABS-CBN, pero ano ang pangalan nila? It's Kapamilya Channel. It's the same. Wala lang sila sa free-to-air, pero napapanood sila both online and through cable television. And what's more hindi na nagkakaroon din ng limitation para mahinto ang kanilang pagpapalabas ng programa. Itong isang istasyon na dati ay Zoe, ngayon Pero naging A to C na, Hindi Kamentong. ba yun ay one argument na hindi na kailangan ng ABS-CBN Hindi na kailangan ng prangkisa. Ito pa, tapusin ko lang. From Zoe, naging A to Z. So, nandiyan ang programming nila, di ba? So, paano pa nila ngayon pinalalakas na nabalitaan din natin na itong TV5 na dati ay may sariling noontime show nila, ililipat na ang isang noontime show naman na ipinoproduce pa din. Kasi ito yung mga tinitingnan nila para masabi pa din na wala nga kaming prangkisa, pero eto pa rin kasi nananawagan ang taong bayan na ituloy namin ang aming mga programa, 'di ba? Extend natin ng konti, mga 3 minutes. Kasi gusto nating madinig kung ano yung sasabihin ni Attorney Gadon dito. Well, actually, kung sasabihin na nananawagan ng mga taong bayan, if you will notice, all the news that come up about the ABS-CBN franchise, if you will read the social media comments, siguro nga mga 95% yan negative. And if you will look at the post of the trolls in Facebook na supporting ABS-CBN, hindi pa umaabot ng 10,000 yung kanilang views. And yung mga likes nila, minsan 50 lang. Which means that there is no truth to that saying that gusto ng tao yung ABS-CBN. You can see all the news. Pag nakita mo yung about franchise of ABS-CBN, look at the social media comments. And you can see that ang public, merong may gusto, merong ayaw. Pero mas marami talaga yung ayaw. Sa akin naman, yung mga prinsipyo na dapat talaga ikalat ang ownership ng maganda media. rin. Para walang control, para walang nagkakaroon ng mind conditioning or ano. And not only that yung sinasabi nila na maraming nanonood sa ABS-CBN, yung latest data na ginawa ng Kantar Media, which is also owned by ABS-CBN, number 3 na lang sila. Ang number 1 is GMA7 with 85% viewership, and then 10% ang TV5, and then only 3% ang ABS-CBN. So, yung sinasabi na marami nanonood ng ABS-CBN, that's no longer true. That's why you were saying luma na yung data ni Soto. Yung data ni Senator Soto na ginamit niya dun sa kanyang explanatory note, yun yung sort of giniba ko eh. So, after that letter, hindi na sila nakakibo, hindi na sila sumulat. Hindi na sila kung kumibo. They never replied to my letter. Pero una-una nga, Kamentong, ang sabihin lang natin is, I think it is good. Whether whatever it is, questioning kung magkano tinanggap ni Senate ni Congressman, walang issue diyan, 'di ba? Yun nga, wala kasi it's a question Yun yung nakita natin kanina, may nagko-question. It's not that. It's good siguro na tama, ipasok ulit diyan 'yan. Ade pag-usapan ulit. Sabi mo nga, this is about principles also Ade ilatag lahat ng mga requirements, ipakita lahat ng kanilang mga yung franchise kasi should be given to someone who deserves it. Yan na nga. So, paano mo ibibigay franchise sa isang tax violator, labor laws violator? So, okay lang yan, attorney. I-file natin yan, ilagay, isa lang uli sa Kongreso. Hingin ulit lahat ng dokumento. Tingnan natin kung maipapakita ulit sa kanila. And the title to the property, hindi nila masagot. Wala silang mapakitang title. Yung take over nila ng facilities ng PTB4, wala rin naman sila maipakitang document that these are things that were really awarded to them. Last na comment, ang magandang question dito is, ano ang mangyayari? Patapos na din ang Kongreso. 1 taon na lang natitira. Hindi mabilis usapin ang ganitong prangkisa na pinag-uusapan. So sa ngayon talaga, totally dead na yan. Yeah. And even in the next Congress, I am very sure that this franchise cannot be granted. Ang importante, will not be granted. We discussed it, we reopened it, the debate is again going on, and in the end, we go back to the principles. How do we want our media sector to be
To be It controlled should be, by a few? Or it should not be controlled by a few. It should be more people. What is the role of government? I think government media should be the strongest, di ba? Yes. Kasi official voice yan ng bayan. Pero talo ang government media natin. We should analyze kasi that. alam mo, Kamentong, if we are really, if we really intend that the government channels become stronger, I was suggesting to them, let's copy what Japan did. The lowest frequency, they divided it into 6 digitally. One is being used by the government, and the others are being leased out. Okay. So, malakas na yung channel ng government, Yes. kumikita pa sila dun sa 5 other channels. Kakain na lang tayo ng time from the second part.